Mahilig ka ba sa makapuno? Itong episode na po, matututunan natin kung paano ang proseso at syempre kung paano magparol o magpatuloy ng isang negosyo na maliit lang ang puhunan. Makikilala natin si Miss MJ. Hello, yan, sir. Miss MJ, taga saan ka uli? Taga Leyte po ang probinsya ko, sir. Ayan, batiin natin ang Bisaya. Hello po sa mga Cebuana o mga Waray dyan. Ay, Waray pala. Ano ba? Maayong buntag? Maayong hapon sa inyong tanan. Ayan. Kayo po ay paano napadpad dito sa Manila? Naghanap ako ng trabaho, pumasok ako as sales lady po. Sales lady? Opo. Pero bago mag-sales lady, sir, baga nagkatulong muna ako na masukan ako katulong. Oh, wow. Ilang years? Ano lang, sa months lang po. Para ba may pang-requirements po ako pag pumasok ako sa mga mall. Di ba once opo, di ba pag magtatrabaho kasi sa mall, may mga requirements po. So, wala pa akong pera, ang ginawa ko, namasukan muna ako as katulong. Grabe, no? So talagang nakipagsapalaran. Yes po, opo. At ikaw ba nakapag-graduate ka ng high school or college? Nakapag-college po ako, sir. Naka 3 years in college po. Kulang ako ng isang taon na lang, gagraduate na sana ano po sana ang course? Education po. Education. Sa elementary. So dapat teacher kayo? Yes po. At dala ng kahirapan, opo. Pinili mo na lang na magsapalaran sa Manila. Nagsakripisyo po talaga ako. Yan. Marami po tayong mga makaka-relate dito ng mga kababayan kasi dito sa Luzon, siksikan na po tayo na maraming taga-probinsya pupunta dahil hindi pa medyo equally distributed ang mga job opportunities. Sa mga probinsya. Kaya talagang dumadayo sila. Ngayon naman, no, from isang kasambahay ng ilang buwan tapos sales lady naman ng 4 years ng 4 years meron ng sariling negosyo. Opo, sir. Ayan. So, ngayong episode, pakinggan po natin ang pagbabahagi ng buhay at na nakaka-inspire na pakikipaglaban ng ating kababayan. Isang waray na matapang. Opo, talagang pag Bisaya, matapang po talaga. Talagang kahit anong pagsubok niyan, palaban po yan. Palaban. Ang kanyang tinataga po dito ay ang mga makapuno. Makapuno. Don't forget to like and subscribe. Hello everyone, I'm Mary Jane Duaso, owner of MJ Makapuno. So nandito po tayo ngayon sa Pretil Giginto, Bulacan. Gumagawa po tayo ng MJ Makapuno. Pure makapuno po, legit po talaga siya. Nanggagaling po yung mga fresh makapuno natin sa Batangas, Quezon Province, Laguna po. Nagsimula po to nung pandemic po. Nawalan po ako ng trabaho. Nag-umpisa ako mag-business ng bigasan. Then nagtinda ako ng niyog at buko. Doon ko po nakilala yung makapuno kasi may isa sa mga supplier ko nagbenta sa akin ng makapuno po. Ang makapuno po, ang difference po ng makapuno at niyog. Unahin ko po ang niyog po kasi manipis at saka matigas po talaga. At saka madaming sabaw. Ang makapuno po kasi kunti lang yung sabaw, sticky siya, tapos makapal po yung laman, makapal po yung loob, tsaka sobrang lambot. Ang ginawa ko po sa makapuno, sir, baga nag-experiment po ako, nagluto po ako, trial and error. 1 year po ako nag-trial and error, nakakagawa ng makapuno hanggang ma-perfect ko yung yung tamang timpla, tamang consistent na lasa. Ang naging produkto ko po ang MJ Makapuno. Ito po ay purong makapuno ang pinaprocess namin ngayon at quality po talaga yung na-serve namin sa mga customer po. Ang gamit po nitong makapuno sa jar natin, pwede po siya pang lagay sa halo-halo. Isa yan sa mga ingredients pag gumagawa po ng halo-halo. Pwede din po siya pang topping sa mga nagbe-bake ng cake. Cupcake, ayun. Tapos pwede din siyang ipalaman po sa tinapay. Pwede din po siyang papakin lang. Then pang sa mga partner ng leche flan tsaka ubi halaya po. So ang proseso po ng paggawa namin ng makapuno po, sobrang mahabang proseso. Manual po talaga naming ginagawa from step 1 hanggang matapos po. Isa-isahin po na namin yan. Manual po talaga lahat po ang prosesong ginagawa namin.
So, anong unang step na gagawin natin? First step niyan, sir, baga, lilinisin po natin yung bao. Ayun, ginagawa ni ma'am kanina. Opo. Kanina pa nagtitik-tik. Opo. Yun, bakit kailangan Para, tiktikin ng sir, ganyan? pag kakayuri na yan, sir, malinis na po siya. Baga, hindi na maglaglagan yung bunot niya or yung mga ganito. Ayun. Opo. So, parang kukupit na, Kukupit, no? opo. Papakilala naman natin si ma'am, ate, anong pangalan mo? Si Matet. Yan. Artista pala yung kasama natin. Ang tagal mong hindi gumawa ng pelikula. So, sa sampulan, meron ka pa ba iba? Magtitik-tik din ako. Ayun si sir. Ito. Iisa lang ang kutsilyo natin. Mayroon pa sa iba, sir. Sige, Ayan. sir. Paano? Pag ganun, dapat palabas o papasok? Ano po, depende po sa inyo. Sige, palabas. Ganyan, sir. Ayan. Diba? Medyo matrabaho to. Matrabaho po, sir. Sobra po, sir. As in. Ayan, medyo matrabaho. Matrabaho po, sir. Ilang oras nyo to bago matapos itong buong maghapon? Maghapon, Minsan sir. naabot kami ng 7, 6. Oo, Tapos kinabukasan pa kayo bago magbaak. sir, baga ang process niya 1 to 2 days, sir. Eh. Pati pagbobote, Bote. paglilinis kasi pag nilagay pa rin po sa bottle yan, nililinis pa rin. Lilinisin pa rin. Doble trabaho po Tapos talaga. ini-steam pa po. Matrabaho, no? Sobra. 1 to 2 days po yung process, sir. Mahal, hindi ko pa yun. Ayan, so nananawagan po tayo sa mga viewers natin na may fabrication business. Baka gusto Kasi niyo pag pong may mag-sponsor kay Ate MJ. Regaluhan po natin sila ng machine na pwedeng magamit dito. Ang panlinis ng bao, sir, para mabilis. Yeah. Shout out to Aaron Fabrication or RM Metal Fabrication. Baka naman pwede natin siyang matulungan na ma-modernize yung kanilang pagtitiktik. At mas mabilis. Mas mabilis po, sir. Yan. Kasi ako ngayon, konting tiktik pa lang, suko na ako. Uso yung oras. Madami po sa mga kababayan natin, hindi po masyado familiar sa Makapuno. So, kahit ako po, nung una, hindi po ako familiar, hindi po ko po kilala yung Makapuno. So, nung na-try ko na, nasubukan ko na, sa Makapuno pala, may kikitain. At saka, hindi lang sa pera, may madaming pwedeng gawin. So, from bao, pwede mong gawing uling yon, yung bunot niya, pwedeng panglagay sa halaman. Madami pong baga i-recycle po. Wow! So ngayon, magkakayod naman tayo ngayon. Nabanggit ko nga kanina, no? Ito ang negosyo na literal na kakayod ka para kumita ng pera. Kaya, pagkatapos linisin, baakin, ngayon naman kakayurin. Kakayurin po. Ayan. So, ang ganong gamit natin pang kayod? Ito po, sir. Ayun, ito. Meron Ito pa po. isa. Ito. Opo. So, parang gumagawa ka ng buko salad. Opo. Parang nagkakayod ka ng buko salad. Pero ito sa akin may cream, okay lang. Okay lang, sir. Konti lang naman, no? Konti lang yung iba naman, sir. nahahalo, okay Opo. lang. Yan. So, anong technique sa pagkakayod? Kailangan buo talaga dapat yung Okay. timla, Ganyan na, paikot lang sa sir. Ganyan. paikot. Opo. Dapat mahaba po yung siya. Dapat yung- mahaba. Opo. Okay. Pero di maiwasan, sir, na mapuputo talaga. Okay lang po yun. Mhm. Kasi malambot po to eh. Yung iba nga, hindi na siya nagiging mahaba. Parang isang buo siya kasi Opo. sobrang lambot ng Opo. iba. Opo. Ang presyo niya nasa mga 50 per kilo. Ganun. Tumataas po yan, sir, hanggang 80 to 90 po. Depende po yan sa month, sir. Tagang pataas ang pataas po. Lalo na ngayon December po. Merong supplier na mababa yung presyo. Meron din pong super taas. Kagaya ng nakakabili ako ng medyo mataas ang presyo. Inano ko na lang na, ay, ganito, konti. Baga naapektuhan na yung, yung presyo ko. Dapat yung ko na lang, pang pasahod sana sa nagkakayod na hihila po. Baga na, ko yung dagdag ba? Baga na ba yung instead yung kita o kaya pang pasahod na lang, nahihila po. Ang business ko po ay running 4 years na po. Unang taon, medyo nagpakilala pa lang ako. Talagang medyo mahina pa lang talaga ang benta. 1 year po ako nagtatrial hanggang unti-unti ko pinakilala sa mga customer, sa mga natin, sa mga kababayan natin. Baga hanggang 3 years, hanggang pang road to 4 years na. Ayun, doon po baga unti-unti nang nakilala po ang MJ Makapuno. Medyo masikip.
So, eto, meron tayong pandan ngayon. Eto, pandan, no? Opo. Saan po nanggaling naman ito? Dito sir, baga, dito lang sa malapit yan, baga. May kapitbahay? Opo, may kapitbahay, may nila, malapit sa kanila, may tanim na pandan. Yan. So, meron tong nilalagay. Opo. Ilang tali yung nilalagay mo? Minsan sir, ayan, 4 po. Bakit kailangan lagyan ng pandan? Kasi yan, pang dagdag lasa, tsaka aroma. Ayan. So, parang flavoring niya Opo. na. Mamaya, sir, Bibigay kulay. Opo. At saka mamaya po, pag ilagay na yung makapuno dyan, ang bango ng kapaligiran, ang bango ng gawa ng na yung pandan eh. Opo. Mangangamoy na dito sa loob ng ng bahay. pandan. Ito po talaga, indoor pinili nila. Kasi talagang hindi pwedeng madumihan daw. Kasi may mga lumilipad-lipad kung ano-ano. So, malinis yung proseso. Opo. At instant sauna na natin dito. Kaya pawis na pawis na. Lose weight na tayo ngayon. Dalawa. Bakit kailangan isa-isa hindi pwede Para hindi siya ubos? mamumuo, sir. Para hindi po siya... Kasi pag ano yan, sir, yan, dapat hiwalay-hiwalay po siya. Ang isang MJ po ay taga Leyte. Napadpad sa Manila para maghanap buhay. Matagal po ako naging sales lady doon sa Festival Mall Alabang. So 4 years akong sales lady. Talagang nakatayo lang ako sa 8 to 12 hours nakatayo ako sa isang outlet para magtinda ng mga laruan. Yan yung trabaho ko before. Nung nag-pandemic, nawalan po ako ng trabaho, kaya napadpad po ako dito sa Bulacan. Dito ko po naumpisahan yung pagninegosyo. Dito ko po natutunan talaga lahat. Dito po ako talagang binild yung MJ Makapuno. So talagang ang puhunan ko po dito kasi nag-umpisa po ako na wala naman talaga ako, puro nangungutang lang din ako para baga ang puhunan ko lang dito po is sipag tsaka tiyaga. Determinado po talaga ako na talagang kahit baga ang dami kong trials and error, ang dami kong pagsubok sa pagninegosyo, hindi po talaga ako sumusuko. Parang patuloy pa. Lagi akong nagpe-pray. Minsan may time na nakasuko na, pero sabi ko hindi pwede akong sumuko kasi may tao pang naniniwala sa akin. May tao pang baga umaano sa akin, nagtitiwala, umaasa. Ang umaasa po sa akin talagang yung pamilya ko. Talagang ako yung breadwinner ng pamilya namin. Talagang mga magulang ko. Ako kasi yung anak na priority ko yung mga magulang at mga kapatid. Baga lahat ng effort kong ginagawa ko, kaya malayo ako sa kanila para din to sa kanila. Lahat ng pinaghirapan ko para din sa kanila. Tsaka madami talaga akong sakripisyo na parang tinitiis. Kasi ang hirap ding mawalayo sa mga magulang eh. Tinitiis ko yun kasi kung hindi ko magtiis, wala pong mangyayari sa amin sa probinsya. Gusto ko pa talagang mag-improve yung buhay ko, mag-improve din yung buhay ng pamilya ko. Hindi lang sa akin, para din sa pamilya ko. 63 na po yung magulang ko po, ang tatay ko, at nanay ko po ay 62 po. Kasi pinaghahandaan ko, hindi kasi maiwasan na batanda ng padana, nagkakasakit sila. Sinong tutulong sa kanila pag yung magkasakit sa kanila in case of emergency? Wala pong ibang tutulong kundi ako po. Kasi ang iba ko pong kapatid may kanya-kanya na ring buhay. So ang isang MJ lang po ang number 1 na nandyan lagi sa tabi nila. So, paano yung tamang paghalo nito? Ganun lang po, sir. Paikot? Opo, paikot po. Bakit kailangan paikot? Hanggang ilalim po dapat. Opo, dapat isagad sa ilalim, sir. Para maiwasan na hindi dumikit sa ilalim po. Tsaka hindi masunog? Opo, hindi masunog po. Yan. So, mga ilang minuto to? Ayan, patapos na paluto na yan, sir. Malapit na. Opo. Kaya pala medyo fit na fit ka na, kakahalo nito. Ilang beses kayo nagluluto sa isang araw? Ilang batch? Minsan, sir, 2 o 3, sir. 3 batch? Opo, inaabot po kami ng gabi, sir. Minsan, 2 araw na po, sir. Kasi mahaba po yung proseso pa niyan, sir, eh. Hindi pa kasama yung pagbubote? Opo, hindi pa ang pagbubote. Pag nasa bote na siya, sir, yung tatanggalan, baka may nakaligtaan na brown na pumasok sa bote, tatanggalin mo yung isa-isa yun. I see. Opo.
Ang pinaka-challenging na proseso po sa paggagawa na ng mga makapuno, yung pagkakayod po. Mahirap po talagang magkayod. At saka yung magbobote kasi sobrang init po magbobote. Yung sinasalin mo yung makapuno sa bote, tapos takpan mo, linisan mo. So, yun po yung pinaka-challenges po para sa akin po. At saka yung pagkakayod po. Ayan po, ito po, binubote po siya, tas para hindi po agad, yung moisture niya, sir, hindi makaano, habang mainit pa, isasalang agad. Tapos, ayan. Ano yung challenge pagka binubote na mainit pa? Ang pinaka-challenge nito, sir, yung sobrang init pa ng bate. Ito, mainit po siya. Talagang, challenges to sa amin na mainit pa, sinasalang namin sa battle po. Yan. So, pag nag-gloves kayo, ano nangyayari? Ano po, sir, pag naka-gloves kami, madulas po. Kasi malagkit kasi ito kaganito, malagkit po siya. O sticky po siya. Tagang, may tendency po kasi mabitawan namin yung battle eh. Ilang beses na po kasi sa na-experience ko na nag-gloves, bitawan yung bote, nabasagan po. Ito kasi, kahit makahawak ka ng kahit mainit, nahawakan mo ng maigi siya. Yes. O kahit di baling mainit. Sa supply naman po, sir, every week kasi bumibili ako ng 300 kilos. 300 o 400 kilos. Depende po kasi minsan nagtitinda din po kasi ako nasa bao. At the same time, may bao akong tinitinda, may kinakain din kaming para sa panluto ko. Pinagsabay-sabay ko po. Pagdating po sa supply, parang ito yung pinaka-challenge talaga ang supply sa akin. Kasi bihira lang po ang makapuno. So, hinahanap ko pa sa iba-ibang place, kung iba-ibang mga biyahero, iba-ibang farm. So, short yung supply pong dumadating. Kaya, ang nangyayari po, kahit konti lang yung inaalok sa akin, kinukuha ko na. Kasi kung yung konti-konti na yun, iniipon ko yun, dadami din yun. Halimbawa, sa isang farmer, may 30 kilos lang siyang makapuno, 50, inaalok sa akin, kinukuha ko na po. Instead, madami yung kailangan ko, tinatanggap ko na lang kung ano lang yung may kayang ibigay sa akin. Yes, ma'am. Yun. Uy. Sige, okay na yan. Takpan mo. Sige, sarado mo na. Yeah. So, bakit kailangan sterilize? Para po magtagal po yung shelf life niya, sir. Opo. So, ayan, i-sterilize natin ng 30 minutes ngayon. Tapos, ilan months or weeks ang shelf life niya? 3 to 6 months po. Keep on refrigerated po siya. Pag na-open na, dapat po ilagay sa ref po. Pagkabukas ng nasa bote po. Yung iba bang makapuno, jam, yung shelf life niya, mas matagal ba o mas maikli? Ang iba, sir, is matagal po kasi may mga po yun, sir, mga preservative po yun. Baga inabot yung iba ng 1 year, 1 year mahigit, ganun. Kasi may mga iba-ibang preservative po. Ito kasi, sir, natural po itong makapuno natin. Wala po siyang preservative. Kaya hinahanap-hanap ang MJ Makapuno po dahil po doon sa quality po yung produkto talaga namin. Purong-puro at saka walang preservative yung ginagawa ng Makapuno. Mas pinili ko pong walang preservative yung Makapuno po para babalik tayo sa mga year na 70s, 80s, yung old style or natural po talagang gumagawang Makapuno po. Kasi para din po, bihira na kasing may gumagawa ng walang preservative o bihira na po yung ganun. Usually kasi talaga kadalasan, gumagamit ng yung mga pabrika, gumagamit talaga ng mga preservative po yan. So gusto ko kakaiba po yung akin. Hindi ko po inasahan na maging negosyante po ako. Wala to sa isip ko, wala po to sa plano ko. Para bang, lang baga, siguro, dito ko dinala ng wala akong alam about business nang sa sales ako, pero hindi ko align yung business talaga.
hindi ko talaga prepare talaga. Pero nung pandemic, doon ko po natutunan lahat. Doon po ako mas lalo naging wise, naging madiskarte po ako. Kasi dati nahihiya po akong magtinda eh. Kumbaga, nasa sales ako pero hindi ko yung ako na mismong mag-aalok sa mga customer, yung mag door-to-door delivery. Ayan. So lahat ng racket talagang hindi lang pagmamakapuno, talagang pinapasok ko po. Sobrang sarap sa pakiramdam at masaya po ako kasi kung dati ibang produkto inaalok ko, pinopromote ko doon sa trabaho ko, ngayon sarili ko ng produkto. Mas lalo kong pinupush, mas lalo kong ginagalingan yung yung paggagawa ng makapuno. More time and effort pa talaga kasi talagang doon ako nag-i-enjoy eh. Talagang nag-i-enjoy ako sa ginagawa. Mahal ko talaga yung trabaho ko. Sobra. Sa ngayon po sir, talagang hindi na po hindi ko na yung bang papasok pa ako sa mga iba-ibang kumpanya, mag-a-apply pa ako ng iba-ibang mall para lang makapagtulong. Ngayon, para bang this is it, tarang ito na to yung direction ko talaga. Naka-align na talaga sa akin. Kasi kahit sa talaga, ito, para bang, alam mo yung instinct ko talaga na, dito na talaga yung perfect kong, dito na dapat talaga ako, dapat i-improve ko na lang. I-push ko pa lang para lalong mas makilala yung produkto ko. Hello po, ako po si Angie Cruz, Tubong, Bulacan. Ano po siya tingin niyo yung nakikita niyong motivation niya kung bakit talagang nilalaban niya yung kanyang negosyo? Unang-una po talaga yung pamilya niya sa Leyte, lalo-lalo na si Mama saka si Papa. Lalo ngayon si Papa niya may sakit. Talagang halos doon lang talaga napupunta lahat ng kinikita niya. Kaya lalo siya nagpupursige na halos everyday na gawa siya ng gawa ng makapuno, hanap ng makapuno sa bao para kapag nakagawa siya at naibenta niya, halos lahat nga po or 3/4 nung kinikita niya na ipapadala niya doon. Grabe po yung sakripisyo ko dito, sir, para lang maitawid tong business na to. Sobrang ang pagod, yung puyat, kasi baga limited yung financial ko, parang pinaghati-hati ko. Parang pinagkakasya mo yung puhunan mo para lang makasurvive. Yun yung bang tagang ginagawaan ko ng paraan para makasurvive yung business, para makapagbigay ako ng magandang quality pa rin sa product, kahit madaming pinagdadaanan yung business po. Sobrang blessed ko na may mga kaibigan ako na number 1 pong nakasuporta sa akin. Naramdaman ko talaga yung effort nila, kahit baga hindi ako ganun hindi ako katumbas ng kumpanya magbigay ng pero ang effort nilang binibigay sa akin, talagang ramdam na ramdam ko po. Sa sarili ko, at saka na lang sahuran ko yung sarili ko po. Basta ang may mahalaga, i-improve ko po yung business ko po. Yung sarili ko po, soon na yan. Ang mensahe ko lang po doon sa mga gusto pong mag-umpisang magnegosyo na parang hirap sa puhunan, huwag po kayong matakot mag-umpisa. Hindi hadlang po yan na wala tayong malaking puhunan para mag-umpisa. Umpisa po kayo sa small amount. Doon muna sa maliliit, na hindi yung kalaunan, yung katagalan yan, lalaki din yan. Huwag kayong kung matatakot kayo mag-umpisa, umpisahan nyo po yung nasa maliit na puhunan. Nyo lang, kasi ganyan din po yung naranasan ko, wala akong puhunan eh. Nangutang lang ako, hanggang pinush ko lang ng pinush para makapagnegosyo ako. Ang mensahe ko po sa aking pamilya, talagang sa parents ko, lahat po ng effort na to, ginagawa ko para po sa inyo. Para po makapagbigay ng magandang buhay sa inyo in the future. Para pag magkailangan niyo po ng financial na panggastos, nandito po ako lagi sa inyo nakasuporta. Ang pangarap ko lang po, matupad lang yung future na pangarap ko sa business na to. Magkaroon ako ng paggawaan ng makapuno. Doon ko ginagawa yung production. Doon ko po yung kahit hindi naman ganon kalaki, basta
may pwesto po talagang paggawaan ng makapuno. At improve na po yung mga gamit ko, mga tauhan ko. Ayun po. Yun na po yung dream ko. Simple lang po. So, hello everyone. Iniimbitahan ko po kayo na itong product ko. Try nyo po yung product ko. Ito po ay pure makapuno. Homemade po mismo. At sigurado po ako na malinis po yung paggagawa namin. Ang quality po namin talagang mas priority po namin yung quality ng produkto namin. Tangkilikin po natin ang mga produktong Pilipino, lalo na ang walang preservatives. Okay. Kaya pala, fresh na fresh kayo, ma'am. Kayo po ba may asawa na o dalaga pa? Dalaga po, sir. O yun o. Ready to mingle. Punta na lang po kayo sa description para sa kanyang telephone number. Para kayo ay umorder. Nasa sa inyo na rin po yan. Ayan, ma'am, agree po ba kayo sa agree? Yes po, agree sa agree po. Approve. Approve. Makapuno. Don't forget to like and subscribe. Hello mga ka-agri sa Agri. Alright, this is the moment of truth. The food taste na natin tong makapuno ni Ate MJ. Right. As you can see, makikita nyo talaga purong-purong makapuno. Ano natin sa nabibili natin. Ito talagang Tsaka sticky talaga siya. Ito na. Try na natin. Ginaganon-ganon ko na siya. Sobrang puro niya na makapuno. Dikit na dikit, Dikit na dikit talaga siya. Alam mong walang preservative. Kalimi. At saka hindi siya ganun katamis. Yung lang siya, yung saktong-sakto. Saktong-sakto lang yung lasa niya. Sarap nito sa mainit na pandesal. Naalala ko yung mom ko. Ayun lang guys, must try Makapuno by MJ here in Bulacan.